Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pong pagbati sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong daily devotional. Welcome po uli. Ngayon po ay November 27 and today is Friday. Friday na naman uli. Napakabilis po ng araw. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil alam ko po na meron siyang inihanda uling mabuting balita, ang makalangit na biyaya na ating tatanggapin sa oras na ito. Kumusta po ang bawat sa inyo? Alam ko po na kayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos, spirit, soul, and body. At hindi po siya nagkukulang. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Maaring ang ating mga sitwasyon ay taliwas sa mga nababasa natin sa Biblia na mga pangako ng Diyos. Pero hindi po nawawala ng bisa ang mga pangako ng Diyos. Darating at darating po ang kanyang mga pangako. Ano man po ang ating mga sitwasyon ngayon, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay totoo, mapanghahawakan at mararanasan natin kung hindi tayo bibitaw. Ako po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, at kagalakan ko pong maging mensahero ng Diyos ng Panginoon sa umagang ito. Kung ito po ay nagsisilbing pagpapala po sa inyo, ibahagi natin sa ibang tao. Pindutin agad natin yung share button sa ating pong mga Facebook at maging multiplier po tayo upang ang inyong mga kaibigan, kaopisina, kaklase, katrabaho, kamag-anak ay mapagpala din kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Ngayong umagang ito, bago ho natin basahin ang key passage natin at bago ko po introduce ang title ng aking topic ngayon, ay samahan niyo uli ako sa pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, salamat po, Biyernes na naman at malapit na namang matapos ang isang linggo. Pero alam namin na patuloy mo rin kaming pinagpapala. Ang outer man ay nagdedecay ng hihina, pero ang aming inner man ay lumalakas araw-araw. Salamat sa mga salita mo na nagpapalakas sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na siyang aming teacher sa lahat ng aming pag-aaral. Salamat sa iyong kapangyarihan na nagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman namin. Salamat sa kalakasan mo na nagpapalakas sa amin sa aming mga kahinaan. Salamat sa provision mo na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat. Alam po namin na merong kauling inihandang mabubuting bagay para sa amin na inyong mga anak. For good and perfect gift comes from above. Naasahan namin na makaranas kami ng kakaibang biyayang makalangit. Sa aming pag-aaral na ito ay tatanggapin namin ang mga inihanda mo. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ang ating topic ngayon ay She heard a message. She heard a message. Yan po ang title at katulad po ng aking ipinangako 2 days ago ay dito po lalakad ang ating sharing sa karanasan nung babaeng 12 years na may sakit. Siya po ay subject to bleeding for 12 years. At ito nga po ang pangatlong lesson sa series na ito. She heard
a message. At nais nating basahin ang ating key passage ngayon ay nasa Matthew chapter 9 verse 20 hanggang 22. Yan po, basahin po natin. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Verse 22. Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said. "Your faith has healed you." And the woman was healed at that moment. Purihin ang salita ng Diyos. So alam na ho natin ang istoryang ito. Merong isang babae na meron siyang karamdaman who had been subject to bleeding for 12 years. At sa mga unang istorya natin, nasubok na niya lahat, napuntahan na niya lahat ang mga espesyalista, mga dalubhasa, mga manggagamot. To the point na naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero hindi pa rin siya gumagaling. At nung marinig niya na parating ang Panginoon Hesus, at ito po'y balita sa komunidad na itong Panginoon Hesus na ito ay may kapangyarihang magpagaling, kung saan ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo at pilay ay nakalakad, at lahat ng may kapansanan at sakit ay nagsisigaling pag sila'y lumalapit sa Panginoon Hesus. Siya na lamang po ang natitirang pag-asa nitong babae. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, If I only touch his cloak, I will be healed. Kung mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. At dito po sa konteksto na binasa natin ngayon, nasa Matthew po ako ngayon, Jesus turned and saw her. At ang sabi ng Panginoong Jesus, "Take heart, daughter," he said, "Your faith has healed you." At kita nyo ho ang miracle dito. And the woman was healed at that moment. Kung ano ang hindi kayang pagalingin, 12 taon na siyang naghanap ng pwedeng maging solusyon sa kanyang problema, maging gamot sa kanyang sakit. 12 years na siya po ay na-disappoint, na-discouraged, na-depressed, na-bankrupt na din siya sapagkat naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan o pera sa pagpapagamot. Pero nakita ho ninyo, ang 12 taon na problema na hindi kayang lutasin ng tao ay isang iglap lang sa ating Panginoon Hesus, at nakaranas po kaagad ng milagro, ng biglaang paggaling ang babaeng 12 years na pong subject to bleeding. Tutuloy po natin ang pag-aaral ayon sa ating title and topic, She Heard a Message. So the woman with the issue of blood had come to the end of herself. Di po ba, naalala niyo po ang topic natin kahapon? Dumating na yung tapos na ang pagtitiwala sa anumang meron siya, effort niya, kakayanan niya, para makaranas siya ng kagalingan sa kanyang sakit. Pero nakita niya na lahat ng kanyang mga efforts, lahat ng kanyang mga pagpupunyagi para gumaling ay
hindi po lahat nagmaterialize. Kaya yung topic natin kahapon na she came to the end of herself, na ang tanging solusyon na lang na kanyang nakikita ay ang Panginoon Jesus. Tumating na sa kanyang buhay na wala na siyang pag-asa. She had no hope. Naubos na ang lahat. Na kung titignan niya ang kanyang kalagayan, kung nung may pera nga siya, hindi siya gumaling-galing. Nung may access pa siya sa mga espesyalista at makilalang tao para gamutin siya, hindi nga siya gumaling. Naubos na ang pera niya. So paano pa siya? Paano pa niya maipagpapatuloy ang kanyang paggagamot o kanyang pagpapagamot? So she had no hope. She caught the next person coming in the crowd and asked, at ito ang kanyang tanong, who are they talking about? Naulinigan niya na merong parating na isang savior at isang healer. Kaya tinanong niya ang isang taong nakatayo amongst the crowd at ang tanong, who are they talking about? Who is causing all of this commotion? Sino ang pinag-uusapan? Sino ang pinagkakaguluhan ng mga tao? At ang tugon sa kanya, don't you know who it is? Hindi mo ba kilala kung sino? At ano ang kaganapan ngayon? Everyone in the whole city is talking about him. Hindi mo ba kilala yung parating? Hindi mo ba alam kung anong mga nangyayari ngayon? Ang buong syudad, ang bawat tao sa buong syudad ay pinag-uusapan ang patungkol sa kanya. No, she had not heard. Wala pa siyang naririnig. She had been focused on her own problems. Ganyan po ang problema po ng tao. Kaya hindi tayo makapag-focus sa Diyos. Kaya hindi natin nakikita ang mga milagrong ginagawa ng Diyos at nararanasan ang kapangyarihan na Kanyang ipinapakita sapagkat focus din tayo sa ating mga personal na problema. Nakafocus din tayo sa ating mga personal na mga sitwasyon, mga sirkumstansyang hindi maganda. She had been to the doctor trying to get cured of her terrible disease. Sinubok na niya ang lahat ng mga manggagamot para pagalingin ang kanyang sakit, terrible disease, 12 years na niyang sinasuffer. At another said to her, the person causing all this excitement is the Messiah, the Son of God. God has opened the eyes of the blind. He has made the ears of the deaf to hear again. The people who are crippled and deformed are made completely whole after He speaks to them. And the woman thought, if this is true, I must get to Him. Isa sa mga nagsabi sa kanya amongst the crowd, di mo ba alam na itong nagkukos ng excitement sa napakaraming tao ay ang Mesaya, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos? Siya na nagpapagaling sa mga mata ng mga bulag. Siya na nagpapagaling sa tenga ng mga bingi. At siya na nagbibigay ng kalakasan sa mga lumpo at sa mga pilay. At sila ay gumaling sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita. And so the woman thought, if this is true, I must get to Him. Hindi niyo ho masisisi
na ganun ang kanyang magiging reaksyon. Maaring kung tayo rin po ang nasa kanyang kalagayan, na 12 years na tayo nagsasuffer ng isang sakit na hindi na kayang pagalingin ng tao at wala na rin tayong kakayanang pumunta pa sa mga dalubhasa sapagkat ubos na rin ang ating means na puntahan ng mga espesyalista. Siya na lang ang natitirang hope, pag-asa ng babaeng ito. Kaya kung ito'y totoo, kailangan kong lumapit sa kanya. And so she began to press her way through the crowd. She heard his voice. She heard the voice of the one who had walked into the synagogue and with authority had opened the book and read from the scriptures. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Sa kanya pong pagsusumiksik, narinig niya ang tinig na nangangaral sa sinagog, na may kapangyarihan na buksan ang aklat ni Isaiah. Amen. At binasang scripture. Yung aking pong kinote ay nasa Old Testament, pero kinote din po yan sa Luke chapter 4 verse 18. So kung payagan po ninyong buksan natin ang Luke chapter 4 verse 18. Ito po ang sinasabi, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Verse 19, "to proclaim the year of the Lord's favor." Luke 4:18 and 19. So, as she pressed closer and heard his words, she recalled the words of the prophet Isaiah, scriptures she had learned as a little girl in Isaiah chapter 53 verses 1 to 3. Ano po ang kanyang naalalang scripture, maari, na binabasa na ngayon ng ating Messiah, the Son of God, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For we shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. In the King James Version of Isaiah 53, verses 1 to 3. This time, nais nating puntahan ito sa NIV, the New International Version Bible. The same chapter, Isaiah 53, verses 1 to 3. Who has believed our message? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance
that we should desire Him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held Him in low esteem. Isaiah 53 verses 1 to 3, mga minamahal. Hallelujah. So, ramdam ng Panginoon Jesus ang mga nararamdaman natin. Alam niya ang ibig sabihin. Sabi nga, a man of sorrows and acquainted with grief. Acquainted with grief. Ibig sabihin nun, alam niyang ibig sabihin ng sakit. Alam niyang ibig sabihin ng discouragement. Alam niyang ibig sabihin ng sickness. Alam niyang ibig sabihin ng hopelessness. Alam niyang ibig sabihin ng depression, desperation. Alam niya ang ibig sabihin nito kasi acquainted siya sa lahat ng ating mga grief. Hallelujah. Siya po ay man of sorrows. Siya po ay despised and rejected of men. Kaya itong nararamdaman ng babaeng dumadaan sa kanyang karamdaman ng 12 taon na, damang-dama ng ating Panginoon Jesus ang kanyang agony na naubos na lahat ang kanyang pwedeng sabihin kabuhayan. Wala na rin siyang kakayanan sapagkat 12 years na siyang may sakit, may karamdaman. Pero namuhunan ang babaeng ito sa kanyang pananampalataya. Minsan, inaalaw ng Diyos na marating natin yung tinatawag nating dead end street. Yung ating dead end situation. Na wala na tayong left and right. Wala na tayong makitang solusyon sa mga problema natin. Wala na tayong makitang solusyon sa mga pangangailangan natin at mga pinagdadaanan natin. Pero dahil acquainted with our grief ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng grasyang manampalataya sa Kanya. Nung sabihin ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang kasuotan, gagaling ako. Kung ano ang kalagayan niya, yung kanyang pagiging hopeless sa kanyang sitwasyon, nakita na niya, narinig na niya ang mensahe, naalala na niya ang kanyang pinag-aralan maari nung siya'y maliit na bata pa, nung siya'y nagtutungo kasama maari ng kanyang nanay at tatay at mga pamilyang nagpupunta sa sinagog, sapagkat itong babaeng ito ay Hudyo din. So meron silang synagogue day. At itong mga binasa natin, Isaiah chapter 53, yung nasa book of Isaiah din, yung binasa ko kaninang binanggit ni Luke sa chapter 4 verse 18. Naalala niyang lahat na ito na. Ito yung aking naririnig nung ako'y maliit na bata pa. Sa itinuturo, binabasa ng mga rabbi sa synagogue. Ang Isaiah 53 verses 1 to 3. At dumating na ang Panginoong Jesus na sinasambit, na binabanggit nitong Isaiah 53. Ito po ay prophecy patungkol sa Mesayang darating, ang Panginoong Jesus. Kaya lumakas ang kanyang pananampalataya nang sabi niya, kahit di na niya ako mahawakan, kahit di na niya ako makita, makausap, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang kasuotan, gagaling ako. At alam mo natin, nung nahawakan niya, naramdaman ng Panginoon Jesus, may humipo sa akin, may humawak sa akin.
ang sabi ng mga disipulo, sa dami ng tao, posibleng may makahawak sa iyo dahil sa napakaraming crowd. Pero iba kasi yung hawak lang na nahawakan mo lang or yung may sadya kang hinihingi kaya mo siya hinawakan. Marami hong umahawak sa Panginoon pero hindi ramdam ng Panginoon ang pangangailangan ng isang tao. Pero iba yung hawak ng may pangangailangan. Naramdaman ng Panginoon. Hindi, sabi niya, may humawak sa akin. At palingalinga ang Panginoong Jesus ay nahanap niya. At nung alam niyang hindi na siya makakapagtago, siya'y lumapit sa Panginoon at sinabi niya ang lahat ng totoo. Sinabi niya ang kanyang kalagayan, sinabi niya ang kanyang pangangailangan sa paglapit. Anong sabi po ng Panginoon? Your faith has made you well. Go in peace. Hallelujah. Yan po ang kailangan natin. Marinig natin. Sa dami na ng ating mga pinag-aralan, ibabalik ng ating Diyos sa ating alaala yung lahat ng pinag-aaralan nating mga pangako ng Diyos na totoo hanggang ngayon, hanggang sa huling panahon. Purihin ang kanyang pangalan. So this time, nais nating i-declare itong ating declaration for today. The Word of God is preparing me for a miracle. It is on the way. Amen. One more time. The Word of God is preparing me for a miracle. It is on the way. Amen and amen. Kailangan natin makarinig uli ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Hindi nawala sa alaala ng babaeng dinudugo ang lahat ng narinig niyang pangako ng Diyos na binabasa ng mga rabay sa mga sinagog nung siya ay bata pa. Hindi nasasayang ang lahat ng salita ng Diyos na tinatanggap natin. Nakatanim po dyan dahil walang salita ng Diyos na binigkas, na babalik na hindi niya na-accomplish ang dahilan kung bakit siya sinambit. Maalala natin yan. Amen? The Word of God is preparing us for a miracle. Are you ready for a miracle? Are you ready for a miracle in your life? Kailangan marinig uli ng tenga mo ang mensahe ng Diyos. I hear the sound. Miracle is coming to you. It is on the way. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Let us pray. Our God in heaven, muli kaming nagpapasalamat sa tinanggap naming aral na nagbibigay sa amin ng panibagong buhay na pag-asa. Maalala namin nawa ang lahat ng mga natutunan na naming, narinig na naming mga salita mo. At mula sa mga narinig namin, ay makakabuo uli kami ng pananampalataya na i-claim namin upang makaranas kami ng aming bahagi sa mga milagrong ginagawa mo sa aming panahon. Salamat po, Panginoon, because we know, we believe you are preparing us for a miracle. And our miracle is on the way. Is on the way in the name of Jesus. Lord, pahintulutan mong ang bawat isa ay makaranas ng milagro mo. Pahintulutan mo, Panginoon, na maranasan namin ang kapangyarihan ng inyong salita.
maranasan namin, Panginoon, sa aming mga sakit, karamdaman, mga problema, mga prayer request namin, mga panalangin ng aming mga puso para sa aming mga mahal sa buhay, panalangin ng aming mga puso para sa aming bansa, para sa buong mundo, at para sa aming simbahan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Alam ko po na meron pong witness sa inyo ang ating pong pinag-usapan na salita ng Diyos. Panghawakan niyo po ang lahat ng pangako ng Diyos. Hindi siya nagkukulang. Mamayang alauna po ang ating Hope Hour at mamayang gabi naman, dahil Biyernes po ngayon, ang pag-aaral ng ating mga kapastoran sa Online Bible Institute. Pansamantalang magpapaalam po ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog. Kagalakan ko pong maging kasangkapan ng Diyos para pagpalain kayo. God bless us all and Shalom!